si Alan Kaydik. Ang shooter na kinatatakutan kapag naiwan sa tres. May hawak ng makasaysayang 79 points at 17 3 points sa isang laro at hanggang ngayon wala pa ring Pilipinong nakakabasag sa ilan sa kaniyang records. Pero bago siya naging The Trigger Man, dumaan muna siya sa rejection, pagiging reserve player, matinding injury at malalaking sakripisyo. Mula sa halos walang maniwala sa kanya hanggang sa maging isa sa pinakamalaking alamat ng Philippine basketball. Ito ang kwento ni Alan Kaydik. Ipinanganak si Alan Vito Flores Kaydik noong June 15, 1963 sa Pasig at lumaki sa Cainta, Rizal. Bata pa lang siya, mahilig na siya sa basketball dahil sa impluensya ng kaniyang ama na si Edilberto Kaydik. Pero hindi naging madali ang simula niya. Walang special treatment at walang nagsasabing magiging superstar siya balang araw. Noong high school siya sa Roosevelt College, center pa ang posisyon niya. Dahil sa taas niyang 6'2" noong panahon na yon, sa ilalim siya pinaglalaro. Pero payat siya at hindi ganun kalakas, kaya hindi siya napapansin ng mga scouts. Habang lumalaki siya, sunod-sunod din ang rejection na natanggap niya. Nag-tryout siya sa Ateneo pero hindi natuloy dahil sa kaniyang engineering course. Sumubok siya sa Mapua, ngunit hindi siya pinasa. Sa Letran naman, natanggap na sana siya, pero wala silang kursong mechanical engineering, kaya umalis din siya. Pero hindi sumuko si Alan. Hanggang sa makarating siya sa University of the East o UE. Pero kahit sa UE, hindi rin agad naging madali ang buhay niya. Puno na raw ang lineup, kaya nailagay muna siya sa reserve list. Team B muna, habang ang ibang players ang nasa spotlight. Habang wala pang naniniwala sa kanya, tahimik siyang nag-e-ensayo. Araw-araw siyang nagpapakawala ng daan-daang shots hanggang sa mabuo ang kaniyang deadly left-handed shooting stroke. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Mula sa pagiging center, naging sniper siya at nang mabigyan siya ng pagkakataon sa UE Red Warriors, agad niyang pinakita kung gaano siya kadelikado. Hindi siya naging ordinaryong player. Agad siyang naging superstar. Pinangunahan niya ang UE sa 3 kampyonato, kabilang ang back-to-back titles noong 1984 at 1985. 3 beses din siyang naging UAAP MVP. Sa UAAP unang nasilayan ng buong bansa, ang bagsik ni Alan Kaydik. Kapag hawak niya ang bola sa tres, halos automatic na puntos iyon. Napakabilis ng release niya. Kahit doblehin o triplehin siya ng depensa, pumapasok pa rin ang tira niya. Dahil sa sobrang galing niya sa UAAP, napansin siya ng legendary coach na si Ron Jacobs. Dito siya napasama sa Northern Consolidated Cement o NCC National Team. At dito tuluyang nakilala ang pangalan niya sa buong Asia. Noong 1985 Jones Cup sa Taiwan, tumulong siya upang talunin ng Pilipinas ang United States team. Sa parehong taon, pinangunahan din niya ang Pilipinas sa pagkapanalo sa FIBA Asia Championship laban sa China. Hanggang ngayon, iyon pa rin ang huling pagkakataon na naging Asian champion ng Pilipinas sa basketball. At dito nagsimulang matakot ang buong Asia kay Alan Kaydik. China, South Korea, Japan, lahat sila hirap pigilan ang kaniyang tres. Tinawag pa siyang The Destroyer ng ilang foreign commentators dahil kaya niyang burahin ang lamang ng kalaban sa loob lamang ng ilang minuto gamit ang sunod-sunod na 3 points. Noong 1987, pumasok siya sa PBA bilang number 1 overall pick ng Great Taste Coffee Makers. Halos agad siyang gumawa ng ingay sa buong liga. Dito rin siya binansagan bilang The Trigger Man. Hindi kailangan ni Alan ng maraming dribble o flashy moves. Bigyan mo lang siya ng maliit na espasyo, tres agad. Noong 1990, nakuha niya ang Most Valuable Player Award. Pero kahit MVP season iyon, hindi pa rin iyon ang pinakaalamat niyang achievement dahil dumating ang November 21, 1991. Ang gabi na hanggang ngayon ay hindi pa rin makalimutan ng Philippine basketball fans. Sa gabing yon, parang naging video game si Alan Kaydik. Umiskor siya ng 79 points kasama ang 17 3 points at 37 points sa isang quarter lamang. Hanggang ngayon, wala pa ring local player na nakakabasag sa kaniyang scoring record. Ang mas nakakagulat, hindi pa siya starter sa larong iyon. Galing pa siya sa bench pero pagpasok niya sa court, parang apoy na hindi mapigilan. Sunod-sunod ang tres kahit may bantay o pressured.
Mas naging emosyonal pa ang gabing iyon dahil habang winawasak niya ang depensa sa court, nasa ospital naman ang kaniyang asawa na si Milote at nanganganak sa kanilang unang anak na si Mariel. Kaya matapos ang laro, inialay niya ang kaniyang makasaysayang performance sa kaniyang bagong silang na anak. Sa buong karera niya, marami siyang nakalaban na malalaking pangalan. Isa na rito si Alvin Patrimonio na madalas niyang karibal sa MVP race noong dekada 90. Si Glenn Capasio naman ang inamin niyang pinakamahirap na defender na bumantay sa kanya dahil sobrang dikit nitong dumepensa. Madalas din niyang makalaban si Robert Jaworski noong panahon ng Hinebra laban sa Presto at San Miguel. Pero kalaunan, naging maganda rin ang samahan nila lalo na noong magkasama sila sa Philippine National Team noong 1990 Asian Games kung saan si Jaworski ang coach at si Kaidik ang pangunahing shooter ng koponan. Sa international stage, lalo lang tumindi ang kaniyang reputasyon. Sa 1990 Asian Games sa Beijing, nag-average siya ng mahigit 25 points per game at tinulungan ang Pilipinas na manalo ng silver medal. Isa siya sa pinakakinatatakutang shooters sa buong Asia noong kaniyang panahon. Pero hindi naging puro saya ang kaniyang career. Noong 1997, dumating ang pinakamalalang injury sa kaniyang buhay basketball. Sa isang semifinals game ng San Miguel laban sa Gordon's Gin, nagbanggaan sila ng kakampi niyang si Nelson Aceitono habang kumukuha ng rebound. Bumagsak si Alan, ang ulo ang unang tumama sa sahig at nawalan siya ng malay. Nanahimik ang buong arena. Maraming fans ang natakot dahil baka hindi na siya makalakad o makabalik sa basketball. Dinala sa emergency room at kinailangang magpahinga ng matagal. Pero gaya ng buong buhay niya, hindi siya sumuko. Nakabalik siya sa basketball at ipinagpatuloy ang kaniyang career. Noong 1999, naging playing coach siya ng Barangay Hinebra matapos umalis ni Robert Jaworski. At noong 2000, gumawa siya ng isa sa pinakamalaking sakripisyo sa kaniyang career. Nang magkaroon ng dispersal draft para sa expansion team na Red Bull, inilagay niya ang sarili niyang pangalan sa unprotected list para maprotektahan ang mas batang players ng Hinebra. Pero pinili pa rin siya ng Red Bull. At imbis na magsuot ng ibang jersey at iwan ang Hinebra, pinili ni Alan Kaidik na magretiro bilang manlalaro. Isang tahimik pero napakalaking sakripisyo para sa koponan. Doon tuluyang natapos ang kaniyang playing career at nag-focus siya bilang full-time coach. Dahil sa kaniyang kontribusyon sa basketball, iniluklok siya sa PBA Hall of Fame noong 2009. Kasama rin siya sa 25 greatest players, 40 greatest players at 50 greatest players ng PBA. Niretiro rin ng San Miguel at Hinebra ang kaniyang jersey number 8 bilang pagpupugay sa kaniyang alamat. Pero kahit isa siyang respetadong alamat ng basketball, nadawit din ang pangalan ni Alan Kaidik sa isang malaking kontrobersya noong 2025 na may kinalaman sa Dual Fuel Petroleum Corporation at Legends Petroleum. Kasama niyang nadawit ang iba pang dating PBA players tulad nina Jojo Lastimosa, Bal David, Noli Locsin at Marlu Aquino. Ayon sa mga reklamo, ginamit umano ang pangalan at imahe ng mga dating basketball stars para makahikayat ng investor sa franchise at investment scheme ng kumpanya. Kalaunan, binawian din ng SEC ng lisensya ang dual fuel dahil sa illegal na solicitation ng investments. Pero agad namang nagsalita si Alan Kaidik at mariing itinangging may kinalaman siya sa anumang panloloko. Sa personal niyang buhay, isa rin siyang mapagmahal na asawa at ama. Ikinasal siya kay Milote Kaidik at nagkaroon sila ng 2 anak na babae na sina Mariel at Marla. Pero dumating ang isa sa pinakamabigat na laban sa buhay ni Alan, hindi sa basketball court, kundi sa loob ng kanilang pamilya. Noong June 13, 2024, pumanaw ang kaniyang asawa matapos ang halos 1 taong pakikipaglaban sa cancer. Ayon sa mga malalapit sa pamilya, malaking bahagi ng lakas at inspirasyon ni Alan sa buong karir niya si Milot. Kaya nang mawala ito, sobrang bigat ng dagok para sa kanya at sa kanilang mga anak. Sa kabila ng lahat, nanatili si Alan Kaidik sa mundo ng basketball bilang consultant at league commissioner. At hanggang ngayon, kapag greatest shooter sa Pilipinas ang usapan, hindi mawawala ang pangalan ni Alan, the Triggerman Kaidik.